Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong pag-aay ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iaay na lang sa Sandigan Bayan? Ano po yan, nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumaan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin ho natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process. No? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution. No? So we were informed, in-update po kami kahapon na yung resolution na po na ito ay patapos na po, ay nasa kumbaga may final draft na po, no? So yun po yung in-update sa atin kahapon. Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, Opo. kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang Opo. rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang ire-recommenda nitong ihahaing kaso sa Sandigan Bayan? Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar, no, sa mga tao, itong paraan para makumit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth, no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift, no? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang SALN. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa SOSE, sa Statement of Contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang SALN, then we consider, the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos. Opo. Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari. Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po sa mga statement na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador, no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo as a congressman dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. Totoo po ba Ah, ito? At
kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta? Well, that's something siguro that the courts will have to decide on, no? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po, no? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador, but at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman. Po. Isa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta? Dahilan para maaaring magtago ito, ano? Halimbawa, gaya nung ginawa netong isang senador pa natin na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano po ang dahilan ng Office of the Ombudsman kaugnay po nito? Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice ho ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan ho natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko, marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso, lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate. No? So malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation at marami ho yan, higit 8 po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point, sasagot na sila doon sa mga aligasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko. Yun nga po yung sinasabi rin ng ilan sa ating mga bumabatikos, yung mga detractors ng ating pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso, pero at the same time hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will give clarity doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted at ito po ay ginagawa ng ombudsman simultaneously, yung pinapanagot natin lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo doon sa mga kababayan po natin na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito? Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, this is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right. Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya, ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na-collate or na-collect ng investigators sa mainstream media lang din po. Pero hindi po yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin.
kumbaga parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad at yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former Secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po no na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa. Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po, how quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa. How quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest? Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no? Sa amin lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan. Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin? Not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman. Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso. No? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ifa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na at tugma doon sa elemento ng krimen. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Miko Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman. Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo. Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Miko Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.